Konnichiwa, meus amores! Gawa tayo ngayon ng pangmalakasan chocolate crinkles. Wow! Sa mga gustong mag-business at hindi alam kung anong gagawin muna, samahan niyo ko. Ituturo ko sa inyo kung paano. Pinagsama-sama ko lang dyan, in a bowl, yung egg, cocoa powder, sugar, and cooking oil. Mix it well hanggang sa mag-combine or wala na kayong nakikitang buo-buong sugar dyan sa chocolate butter. Kung wala naman kayong stand mixer, pwede naman kayong gumamit ng hand mixer. Kung wala kayong hand mixer, pwede kayong gumamit ng blender. At kung wala kayong blender, well, wala tayong magagawa kundi gamitin ang whisker and magmano-mano tayo. Although nakakangawit pero caring-caring nyo yan. Just make sure well combined lahat ng ingredients. So kapag nagiging smooth na siya, hindi na siya, nakikita nyo wala na siyang mga buo-buo, add nyo na rin yung vanilla essence. Actually, pwede nyo rin yan i-add dun sa kasabayan ng itlog. Pero ako kasi inantay ko muna maging smooth tong chocolate butter bago ko ilagay yung vanilla essence. And dapat wag kakalimutan yung pinch of salt kasi flavor enhancer siya. So, okay na yung chocolate butter, smooth na siya. Bago ko ilagay yung flour, sinif ko muna. Sinama ko na rin yung baking powder. And nag-add din ako ng coffee powder. So, at first, dahan-dahan ko lang yan pinaigot dahil baka sumabog lahat sa mukha ko yung harina. Diba? So, una, dahan-dahan lang siya hanggang sa maghalo na yung chocolate butter sa flour. Kung mano-mano naman, kailangan yung whisker na gagamitin nyo is matibay talaga. Kasi kung malambot, mahirapan kayo. Tsaka madaling masira yung pang-whisk mo. So, I advise na metal whisk yung gamitin para magawa ng chocolate crinkles. So, after makombine lahat, smooth na rin siya. Wala na rin siyang buo-buo. Pag meron kayo nakita dyan sa gilid-gilid na chismis, alam nyo na, ihalo nyo na lang yung maigi. Then, ilagay natin yan sa airtight container. Make sure may takip or pwede natin gamitin yung plastic wrap. Cling wrap ba tawag sa Pinas? Hindi ko alam. Saran wrap kasi yung tawag namin dito. Then, let's store in the fridge for about 4 hours before baking. Actually, yan ang pinakamabenta talaga. Pag nabibake ako niyan, sa isang timplahan nakakagawa ako ng at least 8 to 10 packs. 10 pieces ang laman niya per pack. Nauubos siya sa isang araw. So, dati noon, meron akong bakery shop na gagawa ako niyan ng 30 packs per day. And actually, nauubos talaga siya. Kulang pa. Isa din to sa madaling gawin and madaling ibenta kasi yung mga, di ba maraming tao na chocolate lover. Maraming sweet tooth. Tsaka, for sure ako, magugustuhan nila to and magugustuhan din ng family kung mag-bake kayo for them. Chewy and fudgy. Grabe, ang sarap. Tapos yung lasa ng chocolate niya, wow. Kung hindi lang talaga masama, kumain na kumain. So, ayan, nakaset na siya. Preheated oven na rin ako. 170 Celsius. Then, kailangan natin dyan ng powdered sugar or confectioner's sugar na bulol. sanay na akong gumawa dyan, kaya tansyahan na lang yung size niya. Ang okay sa... Ang ingay ni baby, diba? Bite size yan para madaling kainin. Pero, depende sa inyo kung anong size yung kaya nyo. Caring-carry. Kung anong magpapasaya sa inyo, go! Then, yung layo nila is 1 inch apart para hindi sila magdikit-dikit pag binake nyo na yan. Yung iba, hinahaluan yung powdered sugar ng granules na, ano ba yung tawag? Sugar. Yung normal na sugar. Granulated sugar. Ay, naku, nabulol na naman. Pero sa akin, powdered sugar lang actually yung gamit ko. So, ayan, okay na. Pwede na natin siyang i-bake to 170 degrees Celsius 10 minutes. Pagka okay na, after 10 minutes, ilabas na yan. Baka ma-overcook at tumigas pa. Then, ilagay na rin yan sa cooling rack. Pag okay na, malamig na, pwede nyo na rin ilagay yan sa kung saang container ang ilalagay nyo.
ano daw? Kung saang container or can or pack nyo gusto nyo ilagay. Buloy, Diyos ko dahil. I-try nyo na tong recipe na to, malay nyo, dito kayo yaman. Super fudgy and chewy. Like and subscribe para alam mo ang recipe ko tomorrow. Ciao!